yung Amerika po namamangka sa dalawang ilog. Habang nagsasabi siya na nandyan ang kanilang unequivocal support kuno sa Israel, pero nagpupundo sila ng mga kalaban ng Israel tulad ng mismong sponsor nito, yung Iran. Tatlo ng mga Pinoy, mga kababayan ang namamatay doon sa Israel. Sa Israel-Hamas war. It was confirmed by the Department of Foreign Affairs, mga kababayan. Yan yung mga balita ngayon. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay nagsasagawa ng plano para sa repatriation ng ating mga kababayan sa Israel. Ito yung nauna, yung pangalawa sa mga Filipina, si Aguirre po ito. Yung nurse na ayaw iwan yung kanyang alagang matanda ng elderly na amo. So patindi ng patindi, mga kababayan, ang sitwasyon ngayon sa Israel. Yan po, in total ruins, mga kababayan. Kahindik-hindik ang sitwasyon doon sa Gaza. Naganda na kasi, mga kababayan, yung Israeli army to invade Gaza para sa kanilang ground operation. So yan po, mga kababayan. Si Putin, sinisi yung Amerika. Sabi dyan, Putin says US is at fault for Middle East violence. So yun, mga kababayan, yung mga kaganapan ngayon. But before ko ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng ekonomiya. Kasi yung Amerika po, yung stocks ng Amerika, bumagsak na. Apektado ng Israel-Hamas conflict. Yan po yung balita ngayon. US stocks mostly down on inflation fears. Israel-Hamas conflict. Talagang tama yung Bible, mga kababayan. Pag may war and rumors of wars, ang kasabay niyan, famine. Tagutom. Kasi yung tao nag-aaway. Hindi makapaganap buhay. At siyempre, yung mga sakit, famines, pestilences in diverse places. Pero sabi ng NEDA, dito sa atin, itong Israel-Hamas conflict has negligible impact on the Philippine economy. Pero for now lang. Pag ito ay naging mas lalong malala, at tumagal, sigurado magkakaroon po na masamang epekto sa ating economy and all throughout the world. Sabi po ng Israeli Prime Minister po, it will be a difficult and long war. Kasi yung objective, mga kababayan, ng Israel, ubusin na ang lahat ng mga terrorist Hamas at lahat ng kaalyado. Tatargetin nila, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo kahapon sa video natin, kailangan panoorin po ninyo yung video preaching ni Congressman Benny Abante. Isa po siyang Baptist pastor diyan sa Manila. Ayan po, para maintindihan natin ng malalim on biblical perspective, ano nga ba itong war on Israel? Ayan po, pwede ninyo siyang hanapin sa YouTube. Malalaman ninyo, maintindihan ninyo ang biblical history ng away ng mga Israelites sa kanang mga Palestino. Para sabi ko, alam ninyo kung saan tayo lulugar, saan tayo po posisyon. Ito pa na isa pang video, mga kababayan, by Pastor Tiff Shuttleworth, Israel War in Final Prophecy, na kanyang ginawa, mga kababayan, noong October 8 pa lang, 2023. Diyan, mga kababayan, malalaman ninyo kung saan hahantong ang girang ito at ano yung magiging papel
ng Russia. The Gog and Magog in the Bible. Kasi si Putin po nagsasalita na. At sabihin ko sa inyo, yung dati nilang magkakaalyado, yung dati magkakaalyadong bansa noong Cold War, the same group, mga kababayan, na magkakampi-kampi in these last days. As prophesied in the Word of God, that includes yung ating neighbor po na nagsasamantala dito sa West Philippine Sea. Yung China, na maraming kakamping mga local politicians dito po sa ating bansa. Di ba? So, importanteng maintindihan po natin para alam natin kung saan tayo lulugar. Sino yung ating kakampihan? Yung tama na ating kakampihan. Kaya panoorin po ninyo ito before it's too late, mga kababayan. At dyan sa dalawang video yan, mga kababayan, masusumpungan din ninyo kung saan ang daan patungo sa kaligtasan. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun ang napaka-importante. Kasi sa totoo lang po, abang nag-aaway yung mga bansa ngayon, inahagingan na tayo po ng asteroid po. Kahindik-hindik po ang senaryo sa tribulation. Uulan po ng apoy. Hindi lang po rockets tulad ng umuulan diyan sa Gaza, doon sa Israel. Di ba yung mga rockets, missiles, umaapoy siya sa gabi. Hindi lang yung apoy galing sa mga rockets yung uulan. Hindi lang diyan sa Israel, sa buong mundo. During the time of Jacob's trouble, tribulation, kundi uulan ng apoy galing na mismo sa langit. It could be an asteroid impact, mga kababayan. Hindi magkakamali ang Bible. In fact, kumahaging-haging na po ngayon. Ngayon mismo. Yan ang balita. Space.com. Sabi diyan, do you know an asteroid came within 53,000 miles of Earth this morning? Nakakatakot naman niya, Mr. Maravillas, yung mga kwento mo. Talagang nakakatakot po. Pero pag may alam kayo po sa Bible, hindi kayo matatakot. Kasi sabi sa Bible, do not be troubled because all these things must come to pass. Dapat pala siyang maganap. But the end is not yet. Hindi pa man pala po katapusan. Ano sabi sa Revelation chapter 8 verse 8? Something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea. A third of the sea turned to blood. Hindi kaya mga kababayan asteroid impact? Ang description po, a large mountain. Ayan something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea. Kita ninyo pa kung gaano katotoo ang sinasabi sa Bible. Kaya panoorin po ninyo, mga kababayan, yung nire-recommend kong video sa inyo po. Kasi patindi ng patindi po ang kaguluhan dito sa ating mundo. Ayan po yung latest na balita doon sa Israel. Sabi rito, as Israel's war on Gaza intensifies after audacious Hamas attack on Saturday, the conflict is increasingly threatening to spiral across national borders. Even though the Lebanese armed group Hezbollah has not yet formally joined the conflict, the consequence of raised tensions with Israel are being felt by communities along the border between the two nations. Sabi sa report ng Al Jazeera. So yung mga balita ngayon ay sakto doon po sa ating mga unang discussions, mga analysis, and fears of a possible regional war. And even worse, mga kababayan, baka mauwi po ito sa global conflict. At ito na po ang simula ng World War III. And could be the start of the Great Tribulation period and the Battle of Armageddon.
Magkikita ninyo sa pananalita ng mga great players ng mga bansa, the actors of the Battle of Armageddon. Dati na po na may problema sa Russia, Ukraine-Russian War. O, tingnan ninyo, mga kababayan, nagsasalita na si Putin. Sinisisi yung Amerika, mga kababayan, for the Middle East violence. Sa bagay, may punto po si Putin kasi yung Amerika po namamangka sa dalawang ilog. Habang nagsasabi siya na nandyan ang kanilang unequivocal support kuno sa Israel, pero nagpupundo sila ng mga kalaban ng Israel tulad ng mismong sponsor nito, yung Iran. Billion-billion dollars, mga kababayan, ang pinupundo ng Amerika sa Iran po. But anyway, that is another story, mga kababayan. Dito muna tayo sa balita na 3 ng mga Pinoy yung namatay. So yan ang balita po dito sa Philippine Star. Ang sabi ng Department of Foreign Affairs, yung pangatlo na namatay sa Israel ay isang 49-year-old caregiver from Negros Occidental. Sabi po ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo D. Vega, "We join the nation in extending our deepest sympathies to the latest casualty. It does not mean that there is no hope because as we said before, there was a lot missing a week ago. Then paunti-unti nang possibly these 3 will show up." So sabi diyan sa balita, yung Department of Foreign Affairs is posing for a humanitarian corridor between Gaza and Egypt due to the ongoing blockade on the Israel-Gaza border. Of the 131 Filipinos in Gaza, 92 of them ang gusto nang bumalik daw. Ang problema, mga kababayan, ngayon, mabilis ang mga ginagawang desisyon ng Israeli government. In fact, nag-announce na sila na kailangan magsipag-alis yung mga tao sa 1 million residents ng Gaza. Kailangan mag-evacuate sila within 24 hours in preparation po sa ground invasion na gagawin po ng Israel. So, malamang sa malamang, itong ating mga kababayang OFWs, hindi ko kayo ina-alarm, malamang maipit po sa gira. Sabi po ni Di Vega, wala pa ni isa sa ating mga kababayang Filipino na nandoon ang nare-repatriate. Sabi dito ng DFA, may 8 na sa ating mga kababayan na OFWs dyan sa Israel ang i-repatriate by October 16 pa. Ayan po, at least 8 overseas Filipino workers are set to leave Israel on October 16 as part of the efforts of the administration of President Bongbong Marcos to bring them to safety amid the ongoing conflict. Sabi po, mga kababayan ni Di Vega, ang problema po, baka hindi na po makahabol kasi yung order ng Israeli army is to leave within 24 hours anya. Lahat, umalis kayo dyan. For the ground invasion na gagawin po ng Israeli army. Ayan po yung balita ngayon. Sabi diyan, Israel-Palestine War. Israel Army drops flyers warning Gazans to flee immediately. Kasi po, papasukin na po nila. Ground operations na yung gagawin ng Israeli Army. So malamang marami pong mga foreigners, including our OFWs, na hindi pa po na i-evacuate doon ang possibly, hindi ako nag-aalam sa inyo
maraming nanonood sa atin dyan sa Israel, baka po maipit po sa labanan. We pray for your safety, siyempre. Ayan pa ang balita, oh. Israel's military admitted Friday it would take time for Palestinians to follow its orders to evacuate North Gaza, but did not confirm a UN report that it had set a 24-hour deadline. Kasi yung United Nations po nag-appeal sa kanila. We're trying to provide the time and we are doing a lot of effort and we understand it won't take 24 hours, Army spokesman Daniel Hagari told journalists. I will not say if it's an accurate time. He added, when asked to confirm, the army had informed UN officials Gazans had 24 hours to flee. So binibigyan lang po sila ng 24 oras para umalis. Pag hindi po naka-evacuate sila o hindi, magsisimula na po ang ground invasion ng Israeli army. Ayan po yung mga balita ngayon. Step up, step out of the way. We are coming for Hamas. Sabi po ng spokesperson ng Israeli army. Yan po. IDF calls for evacuation of all civilians in Gaza. Yung Hamas naman po, sabi diyan, ignore Israeli evacuation order. Hamas tells citizens as they flee. Ita ninyo? Para gawin nilang human shield, mga kababayan, yung mga civilians. Yon ang strategy ng mga Hamas. O ngayon, nanawagan pa yung Hamas sa ibang mga bansa na sumama na sa gera. O. Hamas asked neighboring countries to join war. Sabi dyan sa balita ng Wion, yan ang mga kaindik-hindik na balita. O. Sabi dyan, 9 hours ago pa lang, Israeli diplomat stabbed in Beijing. Talaga pong tumitindi ang mga kaganapan. Hamas asked Gaza to defy evacuation order. Israel seeks clear China condemnation. Hindi man po yun gagawin ng China kasi yung China po is a communist country. Ang mga communist, isa siya sa mga kalaban ng Israel. Ang kalaban ng mga Israelis, mga kababayan, the Muslim Arabs, yung mga Palestino, yung mga communist, socialist, tulad po ng Russia. Kaya sabi natin, makikita ninyo ngayon yung alyansya ng mga bansa. Kung sino mga kababayan yung magkakampi-kampihan. Now, dito naman po sa atin, nagre-ready naman po tayo para sa possible spillover daw nitong Israel-Hamas conflict. Baka daw pati dito sa atin may mangyaring mga karasan, sabi po ni Gibo Teodoro, yung ating Defense Secretary. Ayan po yung balita. Government monitors possible spillover effect of Israel-Hamas war, sabi po ni Teodoro. Ayan po. Sabi niya, we are monitoring possible spillover or copycat effects. I mean, it always happens, anya. Any country in this part of the world or any part of the world, even in Europe, they're on high alert for possible effects of this on their security situation, sabi po ni Teodoro. Sabi niya, I mean, it's not only here where it happens. There have been ISIS spin-offs in France and the United Kingdom, wherever. Paliwanag mga kababayan ni Gibo. Terrorism anya is a possibility anywhere. So I'm not confining it to any particular group. Paliwanag mga kababayan ni Defense Secretary Gibo. So, patuloy lang po ang ating panalangin mga kababayan na hindi siya maglala at mauwi sa regional or global conflict. So, yan man lang mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry.
na hindi siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.